Huwag kang magalit kung magkaiba tayo ng presidente. Ganun talaga. Magalit ka kung magkapareho tayo ng jowa. Oh no! What? Inaano ba kayo ng eyebag ko? Hindi kayo pinapakialaman yan. Huwag niyong pakialaman kasi pinagpuyatan ko yan. Hindi niyo ba alam? Bilis talaga ng panahon. Parang kahapon lang ako nanganak sa'yo. Tapos tingnan mo naman, ang laki-laki mo na. Ang cute-cute mo pa. I love you po. Namimiss ko na yung trabaho ko sa Hong Kong. Oo nga rin, namimiss ko na rin. Alin? Yung 20,000 buwan-buwan. Anak ka ng po! Nagtatanim nga dito sila Ate Helen sa may kabilang bakod, kabakod. Kabilang kalsada lang ito guys. Ayan. So papakita ko sa inyo yung view. Sa kapatid ito ni mama guys na lupa. So wala naman kasi pang tinatanim dito. So ang ginawa nila, sila muna yung nagtanim ng mga gulay-gulay na maaari rin nating maani pagdating ng araw. So sa kapatid ko, ayan si Ate Helen, sila yung nagtanim dito. After nga natin doon ay napasaglit kami dito sa dagat dahil nga 30 minutes, wala pang 30 minutes ang biyahe papunta dito, ay makakapag-unwind na tayo. Mag-recharge muna tayo at kumuha ng vitamin C dito sa dagat. Kasi nga ay masyado na tayong madaming radiation, lalo na ako. Araw-araw ako nagsiselfone. So maganda yung dagat guys, pang tanggal radiation sa ating katawan. At dahil nga malapit lang ito sa amin, baka every Saturday ay pupunta kami talaga dito. Pang pasyal-pasyal na rin at unwind nga. Sinasabi ko sa inyo, recharge. Dahil nakakapagod talaga yung buong isang linggo kung araw-araw ka magtitinda. Sabi ko sa inyo, nakakapagod guys. Kaya ayan, napapasyal kami dito nila Papa Alden, may motor naman tayo. Super relaxing talaga, as in, humiga lang ako sa buhangin and mga 2 oras lang naman kami dito guys and sobra grabe, laking tulog na talaga niya sa katawan. Kaya kung may time kayo guys, magdagat din kayo. Grabe talaga relaxing and yeah, nakakatanggal ng radiation lalo na't puro cellphone na tayo araw-araw. Itong si Ella nga ay lagi nagaya mag-swimming. Grabe na kasi ang init dito guys sa Bicol, as in, tingnan nyo naman yan. Kaya hindi rin ako naligo pero dapat maliligo. Meron din kasi ako ngayon guys, kaya hindi nakaligo pero humiga na lang ako sa buhangin. Grounding ba? Grounding. So, ito ay dito sa Pasakaw, Karanan. Ayan, malapit lang sa amin. Sinarado muna namin yung kainan. Mga ilang oras din. 2:00 kami umalis ng bahay. Tapos nakauwi kami magsi 6 o'clock na. Hala, ba't ganito na yung cellphone? Anong nangyari sa pagbibideo ko? Ay, naka-record pa pala. Ayan. Sorry naman. At habang nagbabiyahe tayo papunta nga doon, ayan, tingnan nyo naman yung kuha ng iPhone natin. Walang ka-shake-shake guys, kahit wala akong stabilizer na hawak. iPhone lang ito guys. Hawak ko lang sa kamay ko. Kala ko nga shaky siya kapag nag-video tayo na ganito. Pero hindi. Tingnan nyo naman. Ang ganda-ganda. Ito yung gusto ko dito sa iPhone. Tsaka kuhang-kuha mo talaga yung natural color ng paligid. Yung parang talagang na camera na nabibili na mamahalin. O, diba? Eh, pag kumuha kasi ako ng camera talaga na pang vlog, kailangan ko rin siyang ilipat sa laptop or sa phone. And minsan hindi pa compatible dun sa Oppo. So, iPhone na lang para isahan na lang na gastos. And okay din naman yung quality. 1, 2, 3, open your eyes! Open your eyes! Open your eyes, dali! Sige, open your eyes! Ha? Sige, open! Sige, kabaro lagi ka, open! Ano? Log dito! Ito yun guys, nawalan kami ng kuryente. So, gumamit kami ng gasera. Tapos, syempre, may talent tayo dyan. Kailangan matanggal mo yung katol na buo pa rin. Kapag wala kasing kuryente, walang electric fan. So, tendency malamok po. Ayan, ganito talaga sa probinsya. Lagi walang kuryente. At dahil marami na naman ngang naipon na pili sila Papa, meron kasi ditong puno sa may harap ng bahay nila. At maraming bunga. At inipon naman yun ni Umboy. Ngayon, si Papa yung nagtatanggal ng laman sa loob. Ang galing niya nga kasi buong buo niya talagang nakukuha yung nasa loob. Pag kami kasi gumagawa niyan talagang napuputol sa gitna. Pero siya, ang galing na, ang tawag doon, nata-timing niya ba yung pagbukas nitong shell. Sobrang hirap nga dahil ang dami-daming shell nito guys. Halos, ayan, 3 patong yata ng shell bago makuha yung pinakalaman na peanut. So, ito yung last na shell, last na balot. Ayan na yung kanyang pinaka-pili nut. Ang ginawa nila is binilad yun sa araw guys. Pagkatapos mong bilhin sa araw, tatanggalin mo yung matigas na shell. Pagkatapos noon, ito naman na siya. Mahirap yan tanggalin kapag hindi mo yan nilabon. So, ang ginawa ni Umboy, binusan mo na ng mainit na tubig, mga 2 minuto. Tapos, ayan, mabilis na siyang matanggal ngayon.
Pagkatapos naman yan ay lulutuin natin para makain na. Ako po, maraming pinagdaanan ng pili na to bago makain. Sino nang nakatikim sa inyo ng ganito? Ito yung famous na delicacy ba ang tawag dito? Or famous na pagkain ito sa Bicol. Ayan, pag pumunta ka ng Bicol, hindi pwedeng hindi mo matitikman ng pili nut. Iba't iba na yung luto ngayon dito, nilalagyan ng asukal, nila ginagawang jam. Yung iba naman ay salted, yung iba ay mahalang. So maraming klase na yan. Pasalubong nga ako na to dati sa amo ko nung bumalik ako ng Hong Kong, guys. Nagustuhan naman ng lola yung salted niya. Ang sarap daw nung pili nut. Mahirap mang kuhanin ng pili nut dahil ang mga puno namin dito ay matataas. Meron namang iba-iba na puno. Meron kasi yung minamarkot na nila na bababa pa lang ay nakakapagbunga na. So ito yung luto ni Umboy. Pinakuluan niya muna yung asukal sa kaunting tubig, tinunaw. Tapos sa kanilagay itong pili. Tapos mamaya, hayaan na lang yan, nilalagay sa lagayan para tumigas. Tingin ko kanina umaga, deleted na lahat yung mga message ng alaga ko. Lagi kasi yan nagme-message sa aking mga picture. Delete na lahat. Ba't kaya? May nagtanong sa comment section kung ito daw bang pinagtatayuan namin ng bahay ay lupa na namin or binili ba namin ito, house and lot ba, or yung lote ba ay binayaran ko muna. Ang daming question about that. Bali dito po kayo sa probinsya noong unang panahon, naku po, maraming mga lupa-lupa ang mga ninuno natin. Charot. So yung lolo namin, maraming mga lupa-lupa dito, and nung nawala na si lolo, na mayapa na si lolo, ay pinamana niya ito dun sa mga anak-anak. Si mama nga ay meron ding nakuha, lahat naman halos ng kapatid ni mama. Tapos dito kami sa may highway, so lahat naman dito is halos magkakapatid yung may-ari ng lupa. Kaso nga lang si mama, dahil sa hirap ng buhay namin 10 kasi kami magkakapatid, pinagbebenta niya yung ibang lupa namin dito sa barangay. Kaya nga lang kasi alam nyo ba, highway talaga to as in, tapos 60k lang yung nabenta ni mama doon. Grabe. Sa bagay, nung unang panahon pa naman yon, marami sana kaming paghahati-hatian kasi 10 kaming magkakapatid. So ito na lang yung natira sa amin, yung pinagtatayuan namin ng bahay, which is hindi pa namin napapalagyan ng titulo sa amin, na kay mama pa rin ito. Wala pa rin mga budget para maipalipat sa mga pangalan na namin. So inaasikaso na rin naman namin ito, nabuwisan na, tapos yung mga pangbagay na asikaso na. Iipon lang ulit tayo para naman doon sa pagpapalipat ng pangalan sa amin. Kaya salamat sa mga ninuno namin na nagpamana na itong mga lupa. Sayang no, kung hindi lang naibenta yung iba, dami sana naming lupa. Uy, nakatatlong buwan na ang kumot natin at okay na okay pa. Favorite ko nga ikumot to kahit noon pang sinauna. Uy, kala mo naman napakatanda na. Nasa comment section yung link kung saan ko nabili. Hindi nyo kailangang i-post yung mga mukha nyo para kumita dito sa Facebook. Ayan, nakita nyo yung photo na to. Yan lang yung mga upload niya. 9 seconds lang yan. Pero ang sahod niya, 1,000 USD. Pataas. Isa pang tips sa paggagawa ng reels, 9 seconds lang, sobrang iksi, hindi namamalayan. Sobrang daming beses nang naulit kaya nagbi-million views. Tingnan nyo tong video na to. Pwede kasi yung mga tips, halimbawa 3 tips to ganito. Pero dapat sa loob ng 9 seconds is na ibigay mo na lahat ng information na kailangan mong ibigay. Halimbawa 2 tips para maging ganito, maganda, na ibigay mo na dun lahat with explanation and babasahin na lang nila. Kahit di ka magsalita, kahit hindi ka magpakita, basta nandyan lang lahat, mag-video ka lang ng clip ng magandang view, lagyan mo na ng mga sulat-sulat, okay na yan. Ito yung patunay na hindi mo kailangan ng maraming follower para kumita sa Facebook. Ayan, non-followers yung mga nanonood sa kanya, pero ang sinasahod niya buwan-buwan is 1,000 USD. Yung minsan pa 2,000 USD pa. Ano yung mga views niya, million views, pero ang follower niya 100,000 lang. Hindi pa yan nanonood, non-follower pa yung nanonood sa kanya. Isa pang tip sa mga nagre-reels dyan, ganitong oras kayo mag-upload, 8 PM onwards. Kailangan po meron tayong time sa pag-upload, hindi yung basta lang tayo naka-upload. Ganitong oras tayo mag-upload, bakit? Kasi nakahiga na yung mga tao nagpapahinga. At anong ginagawa kapag nakahiga na? Mga nagsi-cellphone na, kaya may chance na mapanood yung mga reels natin. Good luck! Linis time muna tayo dito sa may paligid ng kainan, guys. Naku, nagwawala nga itong isang batang to dahil ang gusto niya, alam niyo kung ano, gawin ko daw maliit yung walis na para sa kanya lang. Tapos sinusunog ko rin pala yung mga dahon dito, guys, kasi wala naman tayong ibang gagawin sa mga basura. Isa pa yung sa problema namin dito sa Bicol, guys, yung basura walang naghahakot po dito. So ang ginagawa ng iba talagang sinusunog, o yung iba is naghuhukay tapos doon nilalagay yung mga basura. Ewan ko ba bakit walang naghahakot ng basura dito. Mag-update naman tayo dito sa kainan. Okay naman. Nakukuha naman ng mga pangangailangan natin dito. Libre pa ng kain kami, nila papa, nila Umboy, tsaka buong mag-anak. Pero hindi kami, guys, nakakapagtabi ng pambayad sa rent. Magre-rent kasi kami dito kay Ate Helen. Kasi hindi talaga pare-pareho yung benta araw-araw. May malakas, may mahina. Dito naman natin lahat kinukuha. Yung baon ng mga bata, lahat-lahat na. Plus yung tubig at kuryente, dito na rin natin kinukuha yung pambayad. At least nakukuha pa natin araw-araw yung mga paggastos natin at yung ating mga pambayad sa mga bills.
yung ano lang talaga, pang rent lang dito sa kainan kada buwan. Ewan ko lang kung kaya namin makabuo ng pang rent na pang bayad namin. Pero thank you Lord, kasi kahit papaano yung araw-araw na may income ka masaya na tayo kahit hindi ganun kalaki, diba? Yun lang for this video. Thank you so much for watching guys. Sa susunod ulit natin na vlog. Bye bye! Salamat!